Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga patay pangutana bro. Ha? Ay naingon magut kaniya. Sige. Giapil daw bungkag ni Ginoong Hesus ang pagbawal sa baboy. Sata. Giapil bag bungkag ni Ginoong Hesus ang pagbawal sa baboy. Yeah, sabi, kasama yon kasi isa yun sa naghihiwalay sa Hudyo at sa mga Hintil. Kasama yon. Oh. So ano na ba tayo mabasa sa Biblia? Nagibungkag ni Ginoong Hesus ang tao ng baboy. Yun na nga sinabi mo, Peso 2:15 yata yun eh. Try natin basahin na kung yung ba yun nung binabasa mo Peso 2:15. Ito sa 14 natin simulan. Atin simulan sa 14 Basahin ko sa Bisaya, sa mga nanonood dyan, tingnan nyo lang sa Tagalog Bible nyo ano nakalagay. Ito sabi sa Bisaya, kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudyo ang mga dili Hudyo. Nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi siyang kamatayon, giguba niyang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Sinira niya yung pader na naghihiwalay sa kanila. Saan? Sa Hudyo at sa Hintil. 15. Gihimo niyang walay biliyang balaod sa mga Hudyo. Ginawa niyang walang silbi. Ang mga kautusan ng mga Hudyo, sa mga Hudyo. Lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini. Aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makab-ot ang bakigdait. Ayon, anumang utos na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga Hintil, giniba ni Kristo. At kung kasama dyan ng karning baboy, kasama na dyan. Kaya nga pagdating sa utos ni Apostol Pablo, sabi niya, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. So, dere sa Efeso 2. Isugod na tog basa sa Efeso. Efeso 2. Sugod basa sa? Bata. Sana ko magsimula magbasa? Wala may beverages gutom dere bro. Sana ko magsimula magbasa bro sa verse? Sa verse 11. 11. O sige. Hinumdumi nga kaniadto kamong mga dili Hudyo makasasala nga matuod pa sa mga Hudyo dili tinuli kay sila god nga mga Hudyo nag-ingon man nga sila tinuli nga sa ato pa gituli sa tawo kaniadto na himulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikat sa mga saad sa Dios. Ngadto siyang katawhan. Nagkinabuhi kamo ni ining kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayod mo ang atong bakigdait. Gihimo niya mga Hudyo ug mga dili Hudyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi siyang kamatayon, giguba niya ang parel sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Lakip ang mga kasuguan
og mga kalagdaan nini. Aron gika. Tanan. Lahat ng kautusan, lahat ng mga kalagdaan na naghihiwalay sa Hudyo at sa Hintil, yan ang giniba ni Kristo. Bro, balik ka sa 11, bro. Na, Ayaw pa dapat sa conclusion. Basahan natin versikulo 11, ha. oh. Sa inom dominilyo nga ni Adtong Tanahuna kami mga hintil sa layas, nagkamagnan lang ng mga system. Yung kauban pa, madili pinuli. Pinuli kayo sa pamberi sa episode 2.15. Kaya ang diskutan na ito nga kalagdaan kasibuan sa mga audio, katong pagpuli, katong pagbuhat og circumcision, din tayo baboy, bro. Ay mali. Ang giingon dire, lakip ang mga kalagdaan. Sa mga audio. Saan ba inutos yung Levitico? Hindi. Pagka- Bro. Saan ba inutos ang Levitico, bro? Sa Hudyo o hindi? Ang pagkaon ng Hindi. Saan ba inutos yung... sige. Ito bro, ha? Tanggap mo ba, bro, na ito ay ceremonial law o hindi? Kuha na siya, bro. Gisubo na siya sa... Hindi. Ako ba na ba? Tanggap mo ba na ito ay ceremonial law o hindi? Ayon sa turo ninyo, ceremonial law to o hindi? Dili na seremonyal. Dili, ceremonial. Ang kanang... Yung kautusan patungkol sa pagkain ng karning baboy, ceremonial law yun o hindi? Dili na seremonyal. Kung mabasa ko ceremonial, amin mo talo ka na. Asa man mo mabasa? Kung mabasa ko ceremonial, talo ka na. Sa mga bias nga libro. Hindi. Hindi ba sa libro? Anong bias na libro? Bro, Bakit ikaw magsasabi kung ano yung bias? yeah, wag mo sabihin na bias na libro. Pwede kang magsabi na bias na libro kung Bible scholar ka. Kung hindi ka Bible scholar, kung hindi ka Bible scholar, wala kang karapatang magsabi na bias ang libro. Kuan man ko, bro. Biblia rata. Kung mabasa ko sa Biblia, ceremonial yon, talo ka na. Basa. Lagi, kung mabasa na ako, pildi na ka. Di, basa po. Sigurista. Kung mabasa ko sangayon ka ba na yung Levitico 11, batas yun? Sangayon ka ba na batas yun? Yes or no? Balaod na siya, bro. Balaod. Pero Kung mabasa ko na ceremonial na utos yun, talo ka na. ato siyang klarohon, bro. Lagi. Kung mabasa ko nga, bro, na ceremonial yon, talo ka na ba? Ang mga seremonyal, may tungod na siya sa paghala. Ay, wala akong pakialam kung anong interpretation mo. Ang sa akin lang, kung mabasa ko na ceremonial yan, talo ka na ba? Sa imong interpretation. Basta, dili na siya. Di. Bro, wala akong pakialam kung ano interpretation mo. Ang sa akin ba, kung mabasa ko na ceremonial yon, talo ka na ba? Ano na lang, bro. Kung makabasa ka sa Biblia nga ang baboy kalanon, hindi na to. Kung mabasa na ako na ang baboy kinain ayon sa Biblia, talo ka na rin. Kung makabasa ka sa Biblia nga ang baboy kalanon. Kung mabasa ko nga na kinain ng baboy talo ka na. Kalanon, nagitugot sa Diyos nga kanon. Dami mong ano ah. Ay, bro. Gausab man, murabag panahon. Gausab-usab man ka, gukurong gali ka, usab-usab mo katarungan. Ito sa Bible. Ulit natin na. Usob, ulit. Kung mabasa ko, kung mabasa ko, bro, na yung Levitico 11 ay ceremonial yon, talo ka na ba? Yes or no? Kung makabasa ka sa Biblia nga ang baboy kalanon. Bro, hindi yan ang tanong. Hindi yan ang tanong. Ang tanong ko, kung mabasa ko sa Biblia na yung Levitico 11 at Deuteronomy 14, ceremonial yon, talo ka na ba? Sige, basa. Talo ka na ha? Kung nabasa ko ha? Sige, basa. Sige. Basa ko. Mga kababayan ng Kapuntos, basahin nyo ha.
Ilalabas kong talata, basahin nyo ha. Eto. Word for word, baboy ha? Oh, word for word, baboy! Ceremonial! Eto. Oh, sige. Word for word. Sabi, siya nag-condition. Word for word, baboy, ceremonial. Okay. Sayan natin. Word for word, baboy, ceremonial. Levitico 11. Levitico 11 pa rin babasahin ko. Versikulo 7 hanggang 8. Ang gagamitin ko yung mababasang ceremonial. New Living Translation. Ayan. New Living Translation tayo. Wait lang. Bro. Tumatawag si Almasora. Wait lang Almasora. Wait lang. Binigyan na kita ng Zoom link. Brother Jared, pasok lang sa Zoom link. Levitico 11:7, New Living Translation. Ito ang ating mababasa. Maliwanag to ha. And the pig. Baboy talaga. Baka sa Tagalog, bro. Ay. Ayaw nyo ng pig. Ito talaga, New Living Translation. Hindi Sige, ito. sige. Biblia to ha, New Living Translation. Padayon na. And the pig. Baboy talaga. And the pig may not be eaten. For though it has split hooves, it does not chew the cud. 8. You may not eat the meat of these animals or touch their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. Yeah! Isa pa. Deuteronomy 14:6. Yung kanilang baboy. Sabi sa Deuteronomy 14:6, any animal that has split hooves and chews the cud may be eaten. But if the animal doesn't have both, it may not be eaten. So you may not eat the camel, the hare, or the rock badger. They chew the cud, but do not have split hooves. And the pig, ito, may not be eaten. For though it has split hooves, it does not chew the cud. All these animals are ceremonially unclean for you. Yan. Nabasa ko na, bro. Na ceremonial. Touch the dead bodies of such animals. Ceremonial, bro. Talo ka na. Yes. Bro, natalo ka na. Bro, natalo ka na. Bro, yung iba naman na pabigyan natin, bro, kasi natalo ka na. Sinabi mo pag nabasa, pig, seremonial, talo ka na. Talo ka na, bro. Bro, natalo ka na. Huwag ka nang humirit. Bro, natalo ka na, bro. Yung iba naman, maubos. Bro, natalo ka na, bro. Natalo ka na. Tanggapin mo na lang yun. Sige, ha? Jared, bro. Lipat ako sa iba. Kasi natalo na Si siya. Jared, bro. Nag-antay, bro. Accept daw po. Si Jared. Nandyan na si Jared. Okay. Naka-hold daw siya, naka-hold. Ato tanggapan sa Bisaya, bro. Diyo ta kamudagan, bro. Bro, Bro, hindi, tama na, bro, natapos ka na, bro. Natalo ka na. At saka kahit basahin mo sa Bisaya, wala namang sinasabi dyan na hindi yan ceremonial law. Kasi sa binasa ko, ceremonial law siya. Kaya kung nabasa ko ceremonial law na siya, talo ka. Bro, wala may ceremonial sa Bisaya, bro. Dire. Natural, hindi naman yan New Living Translation. Ano ka ba? Pasensya ka na, ha. Ang binasa ko, hindi comics yon, Biblia yon. Kaya kung hindi mo matanggap, talo ka na. Gando. Oy! Bakit hahanapin yung ceremonial law na English yon sa Bisaya? Anong Yes. klaseng law yun? Yun. Pare, sagot sa inyong pare. Kabasaon ang sa... Hello, bro. Wala ka na. Hello, bro Janto. Yes, Bro Jared. Ano problema niyan?
Ay, sabi niya kasi, tanong ko siya kanina, ceremonial law ba yung ano? Sabi niya, hindi. Yung Leviticus 11:7 ba na baboy na ayaw ipakain. Sabi ko, kung mabasa ko na ceremonial yon, talo ka na. Sabi niya, kung may nakalaki na baboy, o sige, baboy, ceremonial, talo ka na. Sabi niya, o sige, basahin mo. O, kumasa siya, di ba? Nang binasa ko, ayun na, nabasa ko na, ceremonially unclean for you. Baboy. Sabi naman niya, Ano ba yan, bro? Ano ba yan? Salbahista? oh, yun. O, SDA ito. Ang problema sa inyo, dagan mo. Ay, hindi ako dagan, bro. Ikaw yung dagan sa Bisaya. Ikaw, English ka ika. Amerikano daw ika. Bro, babasa tayo ng English kasi ang mga pastor nyo bumabasa rin ng English. Hindi ba yung pastor nyo bumabasa rin ng ano ng mga English Bible, Tagalog Bible, Cebuano Bible? Kaya, para Bro, dyan daw. Oh, pasensya ka na ha. Bro, talo ka talaga sa kanya, bro. Kasi baboy yung hinahanap. Yung binasa mo, bro. Pig. Oh, Hindi pig. yung baboy. Magkaiba yung pig at baboy. Bahala na siya doon. kamo nang gabilig kay mugdugang-dugang. Ay, wala ko gadugang-dugang, bro. Pag-search sa online, bro, New Living Translation. Pag walang nakalagay na ceremonial, gidugangan ako. Sige, go. Gay nato ni. Ang Bisaya. Pasensya ka na, bro. Ang Bisaya mo, hindi naman yan New Living Translation eh. Sige. English na to. English. O, sige, English, New Living Translation, basahin mo. New Living, kasi yun ang binasa ko eh. Sige, tingnan mo. New Living Translation. Sige bro, basahan na to sa English. No, New Living Translation, basahin mo. Hindi King James, ha? Hindi ibang version. Ang binasa ko, ang binasa ko, bro, New Living Translation. Basahin mo sa New Living Translation. Sige, go. Sige bro, wait lang bro. Oh, New Living Translation, ha? Baka magbukas ka ng ibang version. Sige. New Living Translation. Ato gining pamatudan bro. Oh, sige, basahin mo. New Living Translation, ha? Magbukas ako ng online dito at ipakita yung New Living Translation para makita ninyo na totoo yung sinasabi natin at kung sakali magbasa siya ng ibang version, siya yung manluloko rito. Sige. Sige bro. New Living Translation. Basahin mo. Kadi bro, the New American Bible. Hindi na New American Bible binasa ko. Ang ginamit ko, New Living Translation. Na may imprimato. Ay, wala akong pakialam doon. Ang binasa ko, New Living Translation. Sabi mo, dinagdagan ko eh. Bro, sabi mo kasi bro, dinagdagan ko, di ba? Dinagdagan ko, sabi mo. Para mapatunayan mo dinagdagan ko, magbasa ka ng New Living Translation dyan kung talaga dinagdagan ko ba ang New Living Translation. Huwag ka magbasa ng ibang version. Sige na. Authorized by the Board of Trustees. Ay, hindi yan ang binasa ko. Bro, ang binasa ko, bro, New Living Translation. Sabi mo kasi dinagdagan ko eh. Approved by the Administrative Bro, Committee. wala akong pakialam kung sino nag-approve ng New American Bible. Ang binasa ko, New Living Translation. Approved din sa inyo mga pare. Bro, ang binasa ko, New Living Translation. Yun ang binasa ko. Doon ka mag-focus. Pare. Ay, wala. Nakikipag-asaran na to. Talo na. Bro, pasensya ka na, bro, ha? Ayaw mo basahin yung binasa ko, bro. Ayaw mo basahin kasi takot ka. Bro, Ano ba stand ka dyan, bro, Janto? Ano ba yung salbahista na yan? Ang sa kanya kasi, nagulantang siya sa binasa ko New Living Translation na yung baboy, yung Levitico 11 ceremonial law. Nagulantang siya doon. Kaya ang ginagawa niya, pinagbibintangan niya akong dinagdagan ko raw at babasa ng ibang version. Hindi. Pag sinabi mo bro, na dinagdagan ko, tingnan mo sa New Living Translation. Ato pakiro man kasi yung pare, bro. Wala to. Sige bro, babay na bro. Talo ka na. Babay na. Iba na naman. Ayan. Na, kalain mo, sabihin mo naman, dinagdagan ko. Basahin mo sa New Living Translation mo kung dinagdagan ko ba.
Ibabasahin ng ibang version, pwede ba yun? Kailan na nagkaparehas yung American Bible at saka New Living Translation?